Ay, good day po sa inyong lahat. So, ito na po lang ating next topic. So, by this time is alam po nakagawa na dapat kayo ng mga sariling logo para po sa subject nating visual graphics. Okay? So, share screen muna ako. Screen 1. Okay, so nakita na po siguro yung ating screen. Okay. Okay. Hanapin ko na yung ating logo. Okay. So, yung last meeting natin is about sa logo. So dapat po meron na po kayong naka-create na sariling yung logo. Again, yung logo po natin is dapat is lahat po naka-vector. Hindi po pwede yung nag-import lang po tayo ng image. At dapat lahat po pwede tayong mag-import ng image pero yung design is dapat create natin as vector. Okay, so gaya nga ng sabi ko, sa practice, pwede muna kayong gumawa ng design kay Canva. Tapos, kailangan gagawin nyo siya sa AI. Magaya nito. So, meron akong dalawang artboard dito. Hindi ko na yung kulay nyo. Okay, so ayan. So, ito po yung aking ginawang logo na based on my own idea. Kasi nung mga time na ginawa ko to is nagpa-practice pa lang din ako. So, pagpasensyahan nyo na kung ganyan yung nalabasan. Kailangan ko lang ng example para ma-discuss ko sa inyo yung next topic natin. So ito, nag-export na rin ako ng PNG size na logo. So gagawin po kasi natin, pag nakakuha na tayo ng logo, pwede tayong mag-create ng mga markups. So for example, hindi lang naman kasi pwedeng logo yung i-design natin, di ba? For example, meron po kasi tayong website na ang pwede natin gawin ay okay, so yung mga logo nyo is pwede natin gawing sample sa mga, for example, mga apparel o kagaya nito is face mask. Okay, so yan, pwede natin siyang i-import na ganyan. Okay, so meron na tayong parang model na free. Ayan, pwede rin sa mug. Ayan, ba yung kulay ng bag. Tapos, yung t-shirts. Pwede rin sweatshirt. Nasa na ba yung sweatshirt natin dito? Wala pa lang binuming solution. So kung paano ko po ginawa yan is napakadali lang. Actually, pwede natin siyang gawin sa Photoshop. Pero alam mo naman yung mga technology ngayon, meron ng mga AI. Meron na tayong website na mas mapapadali yung trabaho natin. No? Kung meron na tayong sariling design, hindi na natin kailangan imano-mano pa sa Photoshop yung pag lalagay ng design natin sa isang t-shirt or kahit na anong apparel or item pwede natin gamitin. Kagaya niya mamaya. Okay? So para makita niyo kung paano po siya ginawa is kailangan syempre may internet. Tapos punta lang kayo dito sa smartmockups.com. So free website siya. Actually hindi siya totally free. Meron din siyang pro version. Kailangan niyo magbayad pag ganun. So since na free lang naman at kailangan lang natin to for designing purposes para lang may makita natin kung ano yung kakalabasan na itsura ng logo na ginawa natin kapag nakalagay na sa mga gusto nating item or design. Okay, so ayan, try natin itong sweatshirts. Ayan, pag napunta na kayo sa Smart Mockup, pwede kayong mag-sign in, pero siguro parang hindi naman na kailangan. So, punta lang tayo sa mga apparel. So, anything dito, ha? Pwedeng print, branding, cards, books. So, ayan, try na lang natin dito sa apparel. So, dito na lang din kayo pumili. Apparel, pwedeng sweatshirts, hoodies, sportswear, face mask. Ayan, anything dito sa mga to selection na to. So, yan. So, try natin tong first, natin, sample. Ayan, select nyo lang yan. Tapos, since na meron na kayong design, bali yung design natin na ginawa or yung logo nyo, is dito natin siya i-import. So, may model na, may tao na.
kasama pa si Lolo. So yan, try natin. Upload natin. Tapos upload image tayo. Hindi siya pwedeng drag and drop. Hanapin ko tuloy. So hanapin natin, locate natin kung saan nakasave yung ating design. Sana makita ko. Yun. So andito yung ating logo. Ano? Ito. So check natin to. Ayun. So yan, makikita nyo, meron pa kasi siyang packet. Di ko alam kung anong tawag dito. Pwede pa rin naman natin siyang i-adjust. So dito natin, customize natin. Ay, kaso naka-crop. Ano po pwede pa yung crop natin? Yun, yung pala, yung parang edit sign. So, pwede natin siyang paliitin. Ngayon, wala na kasi ulit ginamit ito. Nakalimutan ko na paano gamitin. Stretch. Fit. Ganun. Pag ganito. Ito pala, custom. Ayun, so meron pang selection dito kung fit para ma-resize nyo siya. Piliin nyo lang siguro yung custom bago natin siya ma-resize. So, hindi naman nababago yung pwedeng ganyan sa gitna. Nakikita nyo naman yung sample dito kung gaano siya kataas. Siguro okay na ako dito. Crop and continue lang. Tapos yan, makikita natin yung changes. So yun. So pag nagawa na, download lang natin to. So medium lang natin para walang bayan. And then after downloading, ito na siya. Ayun na. So itong image nyo to, yun yung i-upload nyo ngayon sa Google Drive folder nyo. So para may activity kayo. Okay? So pipili lang kayo ng 3 images or sample images para makagawa ng mockup. So ayan, meron na kayong isa. Now, pwede kayong bumalik doon or dito, mag-browse pa kayo ng possible. Kaya kagaya niyan, pwedeng face mask, sweatshirt. Depende sa gusto nyong model. So 3 images po yung lalagyan nyo ng logo. Okay? So yun yung first activity na gagawin nyo. And then next, pag nagawa nyo na yon, yung 3 na yon, i-upload nyo ulit dun sa Google Drive folder ninyo. Check lang natin. Drive. So yan, upload nyo na lang din ulit dito. Para makita ko kung nagawa nyo yung activity for this meeting. Yung iba dito pala, wala akong laman. Ano kayo nangyari dito? Okay, so yan, again, 3 images yung pipiliin nyo. Bahala na kayo kung gusto yung sweatshirt, t-shirt, face mask, or anything. May baso rin naman dyan. Makikita nyo naman dyan lahat. Basta 3 images. Next, isabay natin yung paggawa natin ng business card. So, ating business card. Okay, so sa business card yan, gagamit din tayo ng smart mockup. Pero syempre, kailangan ready na yung design natin. Okay, so kagaya nito, ayan, smart mockup lang din to, pero yung design is dapat libre na. So, ready na. So, dapat, ang business card natin is merong front and back na design, papel, So, kaya ko po kayo pinagawa ng logo as a graphic designer kasi kailangan yung gumawa ng mga ganito. So, baka kailanganin nyo rin mag-design in the future kung gusto nyo talaga or kung natutuwa kayo sa pagde-design. Ayan. So, sa design natin, kailangan syempre sa front. So, ito yung front natin. So, ito lang yung ginawa ko sa front. Yung logo ko is parang nilagyan ko lang ng magandang background. So, bahala na rin kayo mag-design kung anong gusto nyo yung background. Tapos, yung sa back naman natin is ganito. So, kailangan gawan nyo siya ng andun pa rin yung logo and then yung kung visual graphics or kung graphic designer yung ginawa yung logo kasi may nakita akong iba is parang technician, parang tindahan, store or anything. Kayo na bahala kung anong
ilalagay nyo. Yung logo, tapos yung logo name or yung brand name nyo, kasi kagaya nito, graphic designer yung ginawa ko, lalagyan ko syempre ng contact number, email address, and then website. Kahit hindi naman kayo gumawa ng website, as long as may makita lang ang website na nandito, syempre yung address. Tapos, huwag nyo kakalimutan yung QR. Sige boy, ingat. Okay, so paano po natin gagawin yan? Paano ko po ba ginawa to? Yung harap is siguro hindi ko na i-demonstrate kasi nag-import lang naman tayo ng logo dyan. Okay, so ay sa Photoshop ko pala siya ginawa. DCG. Okay, so pwede po kayong gumamit ng AI or Photoshop, ha? So dito kasi sa Photoshop ko pala siya nagawa dati. Print ko lang. Photoshop ko. Ano na isa? Ayun. So okay, ang size natin, by the way, baka ngayon lang nga pala kayo gagamit ng Photoshop. So parang AI lang din siya kung ano yung mga environment na nakikita nyo, same lang din. Yun nga lang, meron nga lang siyang pagkakaiba dito sa mga tools. And then, yung may blending option kasi to na lagi kong ginagamit. So papakita ko rin naman sa inyo kung paano po yun. So unahin natin, yung size, i-remake ko na lang siya para at least makita nyo kung paano ko siya ginawa. So, paano ko malalaman yung size niya? Ito, naka-size na kasi ito. So, dito tayo sa canvas size. Click nyo lang yung image, tapos canvas size. Ayan. Bali, ang size niya is by inches, tapos 3 by 2. Width niya is 3 inches, 2 yung height. Okay. So, gawin natin. So, mag-create tayo ng new. Tapos, custom tayo. Ayan, naka by inches na ako. Kung naka pixels yan, select nyo na lang na by inches. Tapos, 3 lang siya. Tapos, ang height niya ay 2. Orientation natin is dapat landscape. Resolution, gawin na natin 300. Sige, pwede na 300. RGB, okay lang. Sige, RGB nyo lang kasi hindi naman natin ipiprint yan. RGB lang pipiliin natin kasi for visual lang naman. Hindi naman tayo mag-print. Okay, so create natin. Ayan. So, ito yung blanco. Now, pwede natin unahin yung background. So, nasan ba yung background nito? Ayan. Actually, dinownload ko lang itong background na to sa Google. So, ayan, pwede rin kayo maghanap ng background images nyo sa Google. So, copy ko na lang din to doon. So, loading, ayan. So, ayan, parang drag and drop lang din. Now, yung logo, pwede ko na rin, may logo na kayo, drag and drop ko na lang din doon. Tapos makikita nyo dito sa layering. Siyempre, pag nilikod nyo siya, nasa likod. So, isang buo kasi yung ating background, matatabunan siya. So, kailangan nasa harap nyo yan. Dito rin yan sa layers. Ha? Ayan. Ito ko lang siya nilagay. Tapos, yung pangalan, pwede nyong i-type. Tapos, gawan nyo na lang ng blending option. So, try na lang din natin to. Pwede ba ako mag-select ng dalawa? Sige, isa na lang. Select ko na lang itong dalawa para so, in-hold ko lang yung alt, tapos ita-drag and drop ko lang siya doon sa document title. So, kung paano ko siya ginawa, kinulayan ko lang siya, makikita nyo, kasi kapag ka nag-type lang kayo using text tool, ayan, simple lang. So, paano nyo siya lalagyan ng design? Diba? Tingnan natin yung size. Parang ganyan. Pwede nyo siya lagyan ng design using, ayan, pag nakita nyo na itong tinext nyo, mapupunta siya dito sa layer. So, pwede nyo lagyan ng design yung text nyo using blending options. So, sa blending option, meron kayong makikita dyan. Ito. So, bahala na kayo magtimpla. So, pwedeng stroke or unahin natin, ibahin natin yung kulay niya. Pwede natin gamitin itong color overlay. So, yan. Kailangan niya ka-check yung box para mag-apply dun sa mismong ano natin, text. So, ayan. Tapos click nyo lang doon, then select lang kayo ng color na gusto nyo. Pwede, blend nyo sa background, kagaya niya. Tapos, pwede nyo lagyan siya ng drop shadow. Ito, lagi kong ginagamit. So, yan. Ito yung shadow niya. Ngayon, pwede nyo yan i-customize.
So, kailangan nakaselect kayo dito sa drop shadow option nyo. Yung opacity niya, ito yung parang transparency nung anino or nung shadow. Tapos yung angle, kung saan nyo ilalagay yung shadow nyo, sa taas pa, sa baba, kayo na bahala mag-decide. Tapos, kung mapapansin nyo, medyo malayo siya. So, pwede natin lapitan yung distance. Tapos, yung shadow niya, medyo malaki kasi ito, naka 22%. Para lumiit, magano yung size niya, pwede natin liitan din to. Tapos, yung size, pwede natin liitan din. Yan. Para mag-form siya as text pa rin. Yan, kagaya niyan. Tapos yung distance, tignan natin. Yan. Okay? Tapos, pili na lang din kayo dito kung ano pang gusto nyo pwede nyo gamitin. Ayan, sa stroke naman, pag-stroke naman yung outline niya. So, kagaya niyan, napakakapal. So, pwede pa rin natin yung edit. Buwasan natin yung size. Ibayin natin yung kulay ng stroke. So, gawin natin blue, 0. Tapos yung size, pwede pa natin litan pa ng konti. Ayan. Depende na sa inyo. So, kayo na magde-design. Okay? So, ganyan po kung paano ko siya ginawa. Parang dito. Okay? So, ako na nag-design yan. Inisip ko na lang kung paano ba siya mas pagagandahin. Now, yung next natin, delete ko na to. Kasi ito rin naman yung pinalabasan nun. Delete ko na tong layer na to, ha. Next natin is yung ito, kailangan natin ng icon, telephone icon, message icon para sa Gmail. And then yung JR website icon, saka yung tawag dito, map icon, siguro, hindi ako sigurado kung tama. Or location, or pin location icon, parang ganun. Okay, so paano ko ba yung ginawa? Actually, pwede nyo yung gawin sa AI. Yun nga lang, gagawa kayo ng sarili nyo. So paano natin siya pwedeng gawin sa AI? Create lang tayo ng artboard siguro dito. Another artboard, paano nga ba yun? So, pwede tayong gumawa ng sarili nating icon. Ano bang kulay nun? Itim ba yun? Itim lang. Sige. Siguro pinakamadaling gawin is yung message. Okay, ito na lang. Hindi, wag na. Napahirapan ko pa kayo. So, pwede naman kasi tayong mag-download na lang. So, may internet naman tayong pwedeng gamitin. Download na lang tayo ng icons. So, ano bang unahin natin is telephone. Icon siya, ha? So, ayan, makikita nyo. Punta lang kayo ng images. Tapos, mas maganda is yung PNG na kuhain nyo para wala na siyang background. So, kagaya nito, pwede yan, pwede yun. Pwede rin ito. Try natin to. Tapos, subukan natin i-copy para mas mabilis. So, try lang natin na hindi ko sure kung gagana. Copy. So, paste ko lang dito using Control B sa yun. May block siya na background. So, pwede naman natin siyang tanggalin. Lilitan ko lang para malitan mo pala siya para lumabas tong tawag dito, resize dun sa image. So, kailangan nakaselect siya. Ayan, kaya naka-highlight. Maseselect nyo naman siya kapag click nyo lang. O, try natin dito. I-click natin yung logo. Tapos yung logo na layer natin is ito yon. So, pag click natin, automatic naman mag-highlight siya dito. So, pag ito naman yung click ko, automatic mag-highlight siya dito. So, left click lang. Okay. So, pag nakaselect siya, pwede nyo pindutin yung Control T para lumabas yung resize sa image. So, pwede natin siyang i-resize. Dinold ko lang yung shape para at least hindi galaw yung shape niya na square pa rin. So, hit enter pag gagalawin, pagka okay na kayo. Ayan. So, medyo malaki pa rin, di ba? So, kailangan malaki pa rin siya. And then, yung zooming and panning naman ni Photoshop, same din sa AI or sa Adobe Illustrator natin. So, ayan. Zooming is, I'm holding Alt button, tapos scroll up and down. Tapos, pag panning naman, space button, hold. Tapos, ayan. Left click. Okay? So, ganun din. Since Adobe naman sila pareho. Actually, makita ko lang din sa inyo kung paano siya i-crop para may tutorial na rin tayo pagdating sa Photoshop. Pwede natin gamitin tong selection tool. Itong selection tool, quick selection tool, gagamitin ko dito is Magic Wand. So, si Magic Wand kasi, ise-select niya lang yung isang kulay automatically. So, yan. Sinelect ko dito yung itim. Okay? Tapos, mag-add ako
add selection, sana lumabas. Ayan. Add to selection kailangan nakaganito. Kasi kung hindi, new selection, kapag naka-new selection yan, made-deselect yung una mong sinelect. So, dapat naka-add selection pa. So, yan. Click natin to. Ay, dapat pa lang sinelect natin is yung color 2. So, new selection tayo. Ayan. Tapos, add natin yung nasa gitna. Ayan. So, ito yung sinelect natin kasi ito yung gusto nating maiwan. So, pag nakuha mo na yan, pwede natin i-click to. Para tama ako. Yun, tama nga ako. Ayan. Para mawala yung background niya. So, yan. Ganyan. Tapos, pwede na natin siyang i-resize ulit. Punta ulit sa Move Tool bago tayo mag-Control T. So, yan. Meron na tayong telephone icon. Ito natin. Tapos, kakopy ko lang itong number natin. O pwede rin naman tayong mag-type ng text para at least nakapag-type naman ako. 9, 2, 3, 2, 6. Natin ang white. Tapos, resize lang natin. Control T again para makapag-resize tayo ng maayos. Yan. Ganun. Okay, so pwede kayo mag-download ng mga icon sa Google lang. Okay, tapos tanggalin nyo lang yung mga background. Okay. So pwede rin naman yata, kagaya kasi ng ginawa ko kanina is nag-copy ako. Pero try natin kapag save image natin, kung PNG ba talaga siya. Ayan, PNG naman siya, try natin i-save. Tapos try natin i-import dito kay Photoshop. Hanapin lang natin yung downloads. Ayan, so ito po yun. Try natin. O yan, so ganito, yan. So okay pala. Para hindi na kayo mag-crop. PNG na siya. Ayan, dinownload natin siya dito. So yun, ganun. Same result lang din. Okay. Pero okay na ako dyan. O, try lang natin din mag-download ng iba. Ano ba yung susunod natin? Tawag dito, email. Try natin yung email. Switch lang natin, email icon. Kulay blue na lang din para pare-pareho, no? So yan, try natin to, download natin to, save as PNG, ayan, naka-PNG siya, save natin. Tapos, drag and drop natin dun sa, ayun, okay, so wala siyang background dito. Resize natin. Yan, tapos type ulit tayo, pwede natin i-copy to, para isang font na lang sa kulay. JR Solution, at gmail.com. Malaki pa lang. So, kailangan natin siguro i-move. Lock ko muna ito. Lalak ko lang yung background, no, kasi magseselect ako ng madami. So, pag maglalak siya, ito. So, kaya akong gagawin niya kasi pag nag-select ako, nag-create ako ng selection, hindi masasama yung background. Kaya, para i-move ko siya ng sabay-sabay. Yan, sa 1. Okay na yan. No? O, tapos, same steps lang din pagdating dito sa website at sa location kung saan kayo naka-address. Now, ito naman tayo, ganun na gagawin yun. Hindi ko na siguro kailangan demonstrate kasi same lang naman ang procedure. Next is yung scan, ay yung QR. Paano tayo makakakuha ng QR? So, pag sa QR, napakadali lang din. So, internet lang yan. So, pwede natin i-search ang QR generator. Yan, QR code generator. Tapos, ito na lang siguro piliin nyo, QR code generator. Kaya kailangan pa ng squid. Sige yun. Okay, so dito sa QR generator is pwede kayong mag-create or mag-generate ng sarili nyong QR. O, pwedeng URL, yung website nyo. Ayan, card, text, kahit ano. Ayan, nandito naman sa mga categories kung anong gusto nyo create na QR. So ano ba yung dapat natin yung QR? Yung website natin. Pwede rin yung FB page mo kung gusto mo yung QR, URL yun. Okay? So ayan, create na lang tayo ng URL. Pwede rin pa ng JPEG. Ano daw yung website natin? Enter your website. So for example, ganito na lang.
Sige, hintay na lang. .edu.ph. Ayan. So, ito na yung mag-generate niyang QR logo. So, automatic yan. Pag in-scan natin yan, automatic mag-proceed sa website na to. Okay? So, kahit ano naman ilagay nyo dyan, as long as may makita tayong QR code dun sa gagawin nyo business card, ha? Okay, so proceed na tayo sa QR. Pag na-generate na yan, yung QR generator, download na lang natin. Tapos, kailangan ko pa bang mag-login? Alam ko hindi na eh. Hindi ako na mag-login. Ayun. So, hindi na. Hintayin nyo lang yan. So, ayan. Mapupunta na siya doon syempre sa downloads folder nyo. Yun. Ito na yun. Okay. Tapos, pwede na natin siyang i-drag and drop kay Photoshop. Yun. So, yun. Tapos na po yung ating business card. Okay? So, tandaan nyo, yung size ha, yung canvas size ha, kailangan 3x2 para at least pare-pareho kasi may mga sizes yan. Para magsakto mismo dun sa business card. Now, tapos na, ito na yon. Ito na rin naman yung kakalabasan na output ay kailangan gawin din natin siya sa Smart Mockups. Kailangan natin ng design. Now, babalik po tayo doon kay Smart Mockups. Yan. So, ang kailangan natin piliin dito is print, tapos cards. Dito ba yun? Try natin. Ang merong specific na business card. Teka. Dito. Dito pro ah. Lang ah, ngayon ko lang kasi binuksan eh. Kaya hindi ko maalala eh. Ang front end pa. Saan yung ginawa ko? Kailangan natin search. Baka makakita natin. Pwede naman mag-search din. Look, yung print cards, branding, print. Tama na ako. Hindi ko lang mahanap yung ginamit ko dati. Na ganito. So ito kasi yung nahanap ko. Kaya siya. Free lang yun eh. Gusto kasi makita yung front and back ng inyong design, ng business card design. Look, update na yata ito, hindi na natin makikita. Yun. Wala na kayo maghanap ha. But bro, simple lang. Ito din yan. Ayan, ito may mga free naman. So hanapin nyo lang ito. Biglang may lumabas dito na business card mockups. So kailangan makita natin yung front and back. Yun, dito na siya. Ito kaso negro na yung kamay. Ito pala yung ginamit ko dati. So ito, try natin dito. Ito kahit isang image lang yung gawin nyo. Hindi katulad dun sa logo. Kailangan ko ng tatlo. Dito kahit isa lang. Okay na. As long as makita ko yung front and back ng inyong design. So upload natin ulit dito. Upload image. Saan nga ba yun? Siyempre, lolocate natin kung saan siya nakasave. Again, by the way, nakalimutan ko, once na natapos na yung inyong design kay Photoshop or kung AI nyo ginawin, pagtapos na to, huwag nyo kakalimutan i-save ha. Tapos, itong sinave nyo na front and back na image or design is i-upload nyo rin doon sa Google Drive folder ninyo. Ha. Tapos, after upload, gawa kayo ng Smart Mockups, balik na tayo dito. Okay, so upload na natin yung image natin ulit. Hanapin lang natin yung directory.
Huwag ko ba siya nilagay? Yun. So, hinahin natin to. Tapos, edit natin. Meron tayong puti. Pwede natin siyang i-resize. Nakapit tayo. Pwede stretch. Hindi pwedeng stretch kasi mag-oblong yung bilog natin. Custom na lang natin. Tapos, lakayan natin ganyan. Ayan, para makuha. And then, pagdating naman dito, isa lang. Ayan, ito pa pala isa, sorry. Ayan. Ito naman yung likod. Okay, edit natin ulit. Natin, custom again. Binunog ko, shorts. Ayun, nagka-problema. Puputol yung design ko. Hindi pala siya nagsakto na 3x2. Bali, pwede na yan. Ayan, ganyan. Okay? So, ayan, pag once na na-upload nyo na yung design na ginawa nyo, ayan, pwede nyo na siyang i-download. Yun yung na-solution. Ayan, so pag na-download na, syempre, nandun na siya sa inyong download folder. Ito na. upload nyo ulit kay Google Drive nyo. Diba? So, yun po yung activity natin. So, hindi nyo yan magagawa kapag wala pa kayo naka-create na logo. So, yung iba yata sa inyo is wala pang logo na naka-create. So, ayun, kailangan mabulin nyo, ha? Okay? So, yan. I-upload nyo lang po ulit sa mga Google Drive folder nyo. Okay? So, yun. So, yun po yung ating gagawing activity for today. So, sana magawa po natin kahit nasa bahay or yung mga wala pong gamit na computer, pwede po tayong pumunta dito sa school para makapag-create po ng ating activity. Okay, so yun lang po. See you on the next video.